itong issue na to ngayon na kung bakit mga kababayan na-surprise si Boyeng. Ulitin ko mga kababayan, na-surprise si Boyeng. Ito po, about dito kay Joel Villanueva na kaso. Noong tinignan ni Boyeng, mga kababayan, ito. Pakinggan nyo, pakinggan ninyo. Diyos mio Marimar. Nagulat po na si Boyeng Rimulya. Ba't ayaw mabuksan ito? Wait lang i-cancel ko lang. Nako mga kababayan, nagulat si Boyeng Rimulya na ang kaso ni Joel na dismiss. Oo, sa loob pala ng binura. Dito tayo mga kababayan. Kaso ni Joel. Nako po. Alaka, Diyos mio Marimar. Eto na nga. Ito. Let's check in with our mobile journalist, Merrimon Reyes, for the latest updates from the Senate. Okay, Merrimon. Okay. Merrimon, ang chikadora ng Senado. Ano ba nangyayari dyan ngayon? Pag-usapan muna natin yung sinabi ni Ombudsman Rimulya na maaari siya magbigay na ng letter of request sa Senate kay Tito Sotto, Senate President Tito Sotto, regarding the old order ng ombudsman na dismissal kay Senator Joel Villanueva. Ano ang tugon ni Senator Tito Sotto regarding this? Tama yan. So far, ang sinabi dito ni Senate President Tito Sotto, hihintayin niya raw muna yung communication bago siya magbigay ng komento. And ang nasabi rin kasi ni Ombudsman Rimulya, ngayon niya isusulat yung letter, ipapadala niya personally bukas. At sakto dahil bukas, merong hearing dito sa Senado ang Committee on Finance sa budget ng Office of the Ombudsman. Ayan na. Ito na nga mga kababayan, na timing ito. Sabi ko sa inyo mga kababayan naloka. Naloka po. Enforced dismissal order against Senator Joel Villanueva 9 years ago. Our Hannah T is reporting live from the Senate. Hi, Hannah. Now give us a background on this case and how will this proceed now? That's right. My Ombudsman, Jesus Crispin Remulla, says he will personally deliver a letter to Senate President Tito Sotto tomorrow asking the Senate to enforce the 2016 dismissal order issued by the Office of the Ombudsman. Ayan mga kababayan, clarify po yan klaro po yan. Kung napanood nyo po yung mga balita na kung saan si Boyeng Rimulya, hindi naman siya na-prank, parang na-surprise. Kasi kung na-prank siya, parang niloloko siya, di ba? Hindi naman siya na niloloko because na-surprise nga siya nung kakalkali na nga niya itong kaso na ini-endorse or ni-rekomenda ni dating Ombudsman Concheta Carpio Morales na kaso ni Joel na ipinadismiss nga ito kasi sangkot nga si Joel dito sa PDAF, no? Or pork barrel. Bakit mga kababayan, tanong ko lang, kung na-dismiss si Joel, paano kay paano kay Marcoleta? Kasama sila ni Marcoleta dyan Di ba? Kung na-dismiss si Joel, so na-dismiss na rin siguro yung kay Marcoleta. Naku po. Na-surprise. Na-surprise si Lolo Boyeng. Naku po, bakit? Nung kinalkal niya, sabi niya, aba, kagulat-gulat ito. Bakit? Kasi akala ko bubuhayin ko ay dinismiss na pala ni Samuel. Aba, ito si Samuel tahimik lang. Akala ko si Mark lang ay, si Mark tahimik lang. Hindi pala, si Samuel din pala. Ikaw Samuel ito lang yung ombudsman na walang issue walang isyung ginawa kundi tahimik na gumagapang. Naku po mga kababayan, na-surprise si Boyeng. Ayan, Sir Jess Beltran ng Cavite. Na-surprise si Boyeng. Kita rin niya. Bagsik kami, please. Magandang umaga, Peter at Rica. Susulat ngayon Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa panguluan ng Senado para ipatupad ang dismissal order laban yan kay Senador Joel Villanueva na inilabas pa noong taong 2016. Naku po, mga kababayan, Diyos ko po. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ngayon si Joel nangangatog yan.
Ngayon, si Joel, hindi na makakatulog yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan, hindi na makakatulog yan. Baka magugulat ka na naman yan, nandun na naman yan sa stage at sisigaw, Eddie, wow! Ay, nako, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo eh. Ito, I will tell you frankly, mga kababayan. Kahit po na surprise si Boying Rimulya na ang kaso pala ni Joel ay dinismiss na ni Samuel. Ang tanong ngayon, magkano ba Samuel? Nagtatanong lang ha, magkano ba yan Samuel? Kasi biruin mo, 2016 ito. Tapos 2025 na September, dinismiss na kung saan paalis na si Samuel pagiging ombudsman, magre-retired na. Nako mga kababayan, di ba? Mega love shoutout po Sir Jutam. Ayan, mega love shoutout. Nakakapagtaka. Alam nyo, sa totoo lang, dito natin masasabi, mga kababayan, na talagang may hocus-pocus talaga. Yan yung tinatawag na silent dismissal. Ito, actually, mga kababayan, ito kasing issue na to, patungkol dito sa feed-up na kaso ni Joel na dinismiss ni Samuel Martires. Mga kababayan, hindi kasi ito siya ordinaryong kaso lang eh. Di ba? Hindi kasi ito siya ordinaryong parang nagnakaw ka lang ng isang proyekto sa DPWH tapos kakasuhan ka. Hindi eh. Pera kasi ito ng taong bayan. Feed up kasi ito na kung saan ilang milyon po yan, no? Ilang bilyon po yan na pinaghati-hatian together with the Janet Napoles is the feed up queen with Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Enrile and the rest of the team na kung saan ay pati nga si PBBM dyan, dinawit nga ni Chabet, di ba? Oo, mga kababayan, meron palang ipinasa noon itong si Ombudsman Conchita Carpio Morales or Morales Carpio ba? Correct me if I'm wrong, no? Kung nabaliktad ko ang apelyido. Ay, sinabi nga ito ni Conchita Morales Carpio or Carpio Morales sa interview ni Karen Davila na ipinasa na daw niya ito sa Senado, ngunit dinidma lang daw ito ni Senate President Coco Pimentel. So ngayon mga kababayan, tatanungin po natin itong side or antayin po natin yung side ni Senator or dating Senator Coco Pimentel kung bakit idinidma lang niya ito at hindi niya ito, 'di ba? Hindi niya ito pinapansin, mga kababayan. Nawala ba ako? Hindi naman yata Nawawala ba ako? Hindi yata Hindi ako nawawala. Andyan pa rin ako, naka-live. Ang problema dito kasi mga kababayan, 'di ba? ang ano dito ay matagal na pala ito, 2016. Nakakapagtaka lang bakit 2025, September, last month lang, mga kababayan, ay dinismiss. Pero nung dinismiss ito, hindi man lang hinayag. Siyempre napaka-imposible mga kababayan kung i-dismiss mo to, dapat alam ng media yan. 'Di ba? Alam ng media yan. Dapat syempre nandyan yung mga Manila Bulletin, Philippine Daily Inquirer, Sunstar, 'di ba? Manila Times, 'di ba? Nandyan yung ABS, GMA, TV5. Bakit hindi nalalaman ng media? So ibig sabihin, si Samuel tahimik lang, meron talagang something. 'Di ba? Merong something. Conchita Carpio Morales. Ayan, Ma'am Rimia Fasyolan. Mega love shoutout po. Di ba? Glee 14, dapat kasuhan din si Samuel Martires kasi siya dahilan tinanggal ang salin. Kaya grabe ang korupsyon, di ba? Actually, mga kababayan, depende na yan kung sino ang hahabol dyan. So ngayon, mga kababayan, ito na nga ang problema. Di ba? Kasi nako, si Boying na surprise. Sabi ko nga sa inyo, nabulaga. Akala nyo si Boying parang nanunood ng Tito Vic and Joey sa Itbulaga eh. Nabulaga. Hindi niya lubos akalain. Bakit ganito? Bakit ganyan? Dinismiss na pala. Diba? Grabe talaga. Sa totoo lang mga kababayan, ito yung patunay na sa panahon talaga ni Digong, ang hustisya ay nasa mga may kapangyarihan at may kaya lang. Pero kapag wala kang pera, talagang maiipit ka at makukulong ka. Minsan kapag mahirap ka, napagbintangan ka, makukulong ka. Maliban na lang kung tutulungan ka or mayroong mga malalakas na loob na politician na gustong mag-volunteer na tulungan ka, makakalaya ka. Pero
Kung wala kang pera, wala kang kakilala, wala kang influensya, sa madaling salita, mabubulok ka talaga. Pero kapag may pera ka, may kapangyarihan ka, may posisyon ka, magugulat ka, silent dismissal. Kaya pala mga kababayan na kampanting-kampante at sumigaw doon sa anibersaryo ng GIL. Sino ba ang unang nagbulgar nitong katiwalian? Sino ba ang unang nagbulgar nitong korupsyon sa flood control? Sabi pa niyang ganun, akala mo naman siya talaga. Nilabas naman niya ni PBBM sa SONA mismo. Wala naman tayong nabalitaan na nagbulgar siya. Di ba? Kasi ang sabi niya, hindi daw niya kilala yung mga tao. Isa na dyan si Henry Alcantara, hindi daw niya kilala. Pero ending, may mga picture nagsilabasan na magkasama silang sumakay ng speedboat, di ba? Sabi pa niya, hindi niya kilala si ganito, hindi kilala si ganyan. Meron namang mga lumalabas na mga video na kung saan ipinapakilala pa nga niya si Henry Alcantara sa isang rally. Kita nyo mga kababayan? Tapos magugulat tayo ngayon, kaya pala malakas ang loob, kampanting-kampante at nagsabing, di wow! Bakit? Kasi na-surprise si Boying. Dismiss na pala ni Samuel Martires ang kinaso sa kanya. Noon na ipapadismiss siya pagiging senador ni Concheta Carpio Morales. Kita nyo mga kababayan, grabe talaga, no? Alam nyo, gusto ko na mag-senador or di kaya mag-contractor Bakit? Yayaman ka di ba? Gusto ko na maging ganon. Tapos kapag may kaso ka, hindi ka tablan. Bakit? Senador ka di ba? Diyos mio Marimar. Yun lang po aking reaksyon patungkol dyan mga kababayan na talaga namang na-surprise. Na-surprise talaga si Lolo Boying ninyo. Hindi ba pwedeng ibalik yan? Sabi ni Ma'am Maria Palesok. Ma'am Ana Estrabon, hello po. Actually mga kababayan, pwede naman siyang tawag dyan, overturn ba ang tawag dyan?